Kaloka, day. Hanap ako ng hanap dito sa kumari ko. Tapos ang ending ito, natagpuan ko na naman nagsisinungaling. Natagpuan ko na naman nambubudol. Wala na, hindi na maawat to. Hindi na maawat yan. Anyway, no, kahapon kasi sa press briefing niya, may nagtanong na reporter. Bakit nga naman kasi, instead of distributing the bigas, bakit ito binenta pa sa mga biktima ng kalamidad? Hindi kasi, di ba, ang dami namang mga kalamidad na ang dumaan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero wala naman tayong nabalitaan na merong nagbenta ng murang spam. Di ba? Murang sardinas. Or murang corned beef. Murang noodles. Di ba? Wala namang ganun. Lahat yan libre. Lahat libre. Ito lang sa administrasyon ni Ngagba na biktima na nga, okay, ng kalamidad, chutang gina, binentahan pa ng bigas. Anyway, no, pakinggan natin ang sagot ng kumari ko. Mare, bakit nga ba? Bakit? Sagot! Yan po kasi ang problema kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Oh my God! So, kasalanan namin? Kasi hindi namin alam ang mandato ng bawat ahensya. So, parang nangiintriga lang kami ganun. So, sige, paki-explain, Mare. Ikaw na magsabi, total, ikaw naman lagi ang nakakalam ng lahat. Alright, go! Go! Unang-una po, alam po natin na meron po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda. Napakita po natin at naibalita natin kung ano-anong ginagawa ng ibang ahensya tulad ng DPWH, Daming chachabureche! DSWD, pati na po ang DSUD para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. Oh! Really? So, ang mandato pala ng NFA ay magbenta. Kasi kung mamibigay sila ng bigas, bawal pala ito sa batas. So, saan kaya galing yung mga bigas na ipinamimigay sa mga biktima ng kalamidad nung mga nakaraang administrasyon? So, questionable ito, ha? Questionable ito. Alright, tuloy natin. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo. For all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, malinaw na malinaw, ha? Yung 20 pesos na bigas, mas pinalawig. Okay? Para ito for all, sabi for all. Sa mga naapektuhan ng kalamidad or biktima ng kalamidad. So, para pala talaga sa kanila itong 20 pesos na bigas. So, hindi totoo na fake news yung pagbebenta ng bigas na ginawa nila katulad ng pinapakalat ng mga supporters ng Ngagba administration. Okay? So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinyon. Hala, ako yan, Nilalabas sa kanilang mga content bilang content. Hala! Sa kanilang mga YouTube channel, Hala, isa ako dyan! Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Ulitin natin. Ulitin! NFA, hindi po sila allowed magpamigay ng bigas, kundi magbenta ng murang bigas. Alright. So, malinaw na malinaw yung sinabi ng kumari ko. Ang NFA ay hindi pwedeng mamigay ng bigas dahil yan ay labag sa batas. So, ayon sa research, Mare ayon sa research, in the Philippines, the National Food Authority is allowed to release or donate rice in times of calamity or emergency to support disaster relief efforts. Pwede pala. Hindi pala labag sa batas. Basahin natin yung mandato ng NFA. Under Presidential Decree 4 as amended includes, ensuring national food security, stabilizing the supply and price of rice and corn. Hala, may corn pala may corn. Tapos merong maintaining buffer stocks for emergencies and calamities. So, bakit kailangan i-maintain yung mga reserba o yung mga naka-imbak na bigas? 'Di ba? Para ito sa emergencies at saka calamities. So, ano ba? Inimbak ba ito para pagdating ng kalamidad, meron silang ibebenta?
So ang tanong, paano ngayon nire-release ng NFA ang bigas? Para sa mga biktima ng kalamidad. Ganito yan ha. NFA does not usually donate directly to individuals. Alright, so hindi pala sila direct na nagdo-donate ng bigas sa mga biktima. Okay? Instead, it releases rice to, number 1, DSWD. So, pinadadaan pala ng NFA rice ang donasyon nila ng libreng bigas sa DSWD, sa LGU, or other government agencies involved in relief operations. So, ano yung labag sa batas na sinasabi ng kumari ko? Di ba? Nagsisinungaling na naman. Niloloko mo na naman ang taong bayan. Gina-justify mo yung kagaguhan ng administrasyon dahil nga naman, tiyutang gina, may kalamidad. Tapos naisipan nyo pang magnegosyo. Dahil nabuko na kayo sa mga nakawan. Humina na ang kita. Kaya ginagamit nyo naman itong mga biktima ng lindol para pagkakitaan na naman. Ay, malinaw na malinaw oh. NFA does not usually donate directly to individuals. Idinadaan nila ito sa DSWD, local LGU, at saka mga iba pang ahensya na involved sa relief operations. So, hindi ito illegal. Nakalagay pa nga dito, rice usually not free, but can be. Hala, may pa ganun. May pa ganun ha. Usually not free, but can be. Kasi usually not free because yan na, ang mandato naman talaga ng NFA is true, magbenta ng murang bigas, but pwede silang mag-donate ng libre. Hindi labag sa batas. Ito in severe calamities, the President, singagba ito in severe calamities, the President or the NFA Council may authorize free donation of rice. Okay Sa anong mga senaryos pwedeng mag-donate ng free bigas sa tao? Pagka typhoon, may earthquake, may baha, state of calamity declared, or kapag nag-request ang LGU ng bigas mula sa NFA for relief. So, hindi labag sa batas. Niloloko na naman kayo ng kumari ko, pagpasensyahan nyo na, pero sakit niya na yan. Ang kumari ko magmula ng pumasok na tagahimod ng tumbong ng presidente, natutunan niya ng magsinungaling at manloko araw-araw sa mga Pilipino. Well, tingin siguro nila sa atin, syunga. Walang alam? Kayang lukuhin? Pwedeng budulin? Saan ka nakakita na bawal sa batas ang pamimigay ng libreng bigas? Saan ka nakakita? Saang batas nakasulat? Saang libro nakasulat? Sino ang author niyan? Nalabag sa batas na mamigay ang NFA ng libreng bigas sa mga biktima ng kalamidad. Sinong author niya? Sinong gumawa ng batas na yan? Paki-explain. Sabihin niyo sa amin, sino ang author niyan? O baka naman ikaw. Si Bangag? Kayong dalawa? Nakakaluka. Mari, tigilan mo na yung panluloko mo sa taong bayan. Nakakahiya na. Naturingan ka pa namang abogada. Abogada, sorry. Kaloka. Nakita niyo yung pagsisinungaling ng kumari ko? Ngagva, pahiram nga ng dialogue mo Mahiya naman kayo. Oy! Mahiya kayo.